I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. But the wonder does not lie in the depression of my state, but that you found me at all is simply grace upon grace. You gave your life for me, this wandering soul. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood po sa atin sa hapon na ito, sa muli po nating programa na ayon sa kasulatan, Gabay sa Kalusugan. At samahan niyo po ako, medyo late tayo na ngayon, so samahan niyo po ako mga 30 to 45 minutes po para po sa ating pag-aaralan sa umagang ito. So, good afternoon po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan sa ating FB Live. At nawa po ay wag po kayong tawag dito, BBTO sa ating pong programa. Hanggang mamaya pong alas 5 po iyan. Ayan. At nawa po mga kapatid ay magkaroon tayo ng kaunting pag-aaral sa hapon po na ito. At samahan niyo po ako na ating pong himay-himayin. Ayan, hanggat sa aking makakaya po. At bago po tayo magsimula, mga kapatid, tayo po ay dumako muna sa isang panalangin po. Dakila't makapangyarihang ka pong Diyos, o Amang Banal, na kayo pong lumalang ng langit at lupa. Sa hapon po ito, Ama, kami po ay nagpapasalamat muli sa panibagong buhay at hininga, at sa panibagong din pong aming programa na ito na aming pong pag-aaralan na may kinalaman po sa aming kalusugan. Dakilang Diyos, sa mga oras pong ito, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pagkakasala, Panginoon. At humihiling din po ako sa mga oras na ito, Panginoon, ang presensya ng inyong banal na Espiritu na siyang aming kasama sa mga oras na ito. At lahat ng mga nanonood, dakilang Ama, ay magkaroon ng kaalaman po sa anumang pong pag-uusapan po namin sa araw po na ito. O dakilang Diyos, hinihiling din po ang kagalingan po ng lahat ng inyong mga anak na may karamdaman. Katulad po ni Nanay Mary Caranza, ni Nanay Raquel Villarosa, ni Kuya Sam Patalinhog, ni Mami Lenny Patalinhog po, at lahat po ng may mga karamdaman, mga seniors, mga kabataan, at lahat ng mga anak ninyo na may mga karamdaman ngayon. Dakilang Diyos, kayo po ang great physician, great healer, at lahat po ng mga karamdaman ay hindi po imposible sa inyo na mapapagaling. Thank you so much, Lord God, at nagpapasalamat po kami sa pagpapala po na inyong pinagkaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Ang lahat po yung aming hinihiling at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po. So, bali po ngayong hapon, binabati ko po si Ate Bot Patalinhog. Hello, Ate Bot, Kuya Sam, good afternoon po. At nawa, Kuya Sam, muling bumalik ang inyong kalakasan. At binabati ko rin po ang aking pamilya na nasa aming tahanan sa Batangas, ang Abacan family, and also ang San Juan family. Ang aking tatay po na nandito sa Cavite, Tatay Polly Abacan, sa aking asawa Ronald San Juan, at sa aking pong mga anak. At binabati ko rin po si JL na nandito. Thank you, anak, at nandito ka. Kahit medyo na-late tayo. Ayan. Binabati ko rin po brother, si Brofer, yun, pagaling ka rin, Brofer, pinapanalangin namin yung kagalingan. At ganoon na rin po si Sister Yes, Sister Sharon, si Kuya Lino, si Ate Fria, Sister Doray, Sister Sonia, hello po. Happy birthday po sa may mga birthday kahapon, Kuya Lino, belated happy birthday. And also si Sister Sally, yan, birthday din niya po na nakarang araw. And Sister Nilda Panchito, yan, thank you sa masarap na pagkain yesterday. Ayan. So ngayong araw po na ito ay ating pong tatalakayin, ay talaga naman pong ito ay isa sa mga bisyo na ngayon ng kabataan. Diba, Brother JL, Nakakalungkot kasi yung iba nadadala kasi akala nila okay lang kasi mukha siyang soft drinks, ganyan, 'di ba? Mukhang soft drinks, lasang soft drinks, 'di ba? Itsura ng soft drinks, pero
unconsciously ay hindi po nila alam na ito pala ay isang drugs. Ano po, nakaka-addict siya, hanap-hanapin po. So ang title po ng ating pag-usapan ngayon is alcohol, the effects of alcohol in the body. O yun, ano nga bang effect ng alcohol? So before that po, ay ating pong identify muna ano ba yung mga alcohol drinks. Okay, alcohol drinks, any fermented liquor such as wine, beer, or distilled spirits that contains ethyl alcohol or ethanol as an intoxicating agent. So isang example po niyan ay beer, wine, gin, vodka, soju, cooler drinks. Yan, isama na natin lambanog kasi ito naman ang dito sa Pilipinas. Yan, lambanog, tequila at marami pa pong iba. So ngayon po yung mga nauuso ngayon yung mga colored drinks, yung mga tinatawag na mga cooler drinks. Kasi talaga yung mga kabataan po ngayon kasi na-amaze sila sa mga color, na-attract sila sa mga color, especially also sa mga lasa, di ba? Kasi unconsciously nga na sinasabi ko kanina, habang umiinom sila, hindi tumatatak sa isip o hindi man lang sumagi sa isip nila na yung iniinom pala nila is with alcohol content. Kasi nga po yung lasa niya is lasang soft drinks. At saka nakakano pa doon, naka-addictive pa siya. So, ang beer kasi medyo konti, pag uminom ka ng gin, 'di ba, konti lang 'yun. Tapos yung mga vodka pa konti-konti lang, 'di ba? Pero yung mga cooler drinks kasi, it comes in 12 ounce bottle. So napakadami niya. So ang nangyayari, akala ng mga bata nga kasi akala nila is soft drinks. So ang dami na nako-consume nila na volume po ng cooler drinks na kung saan ay marami ring content or mataas din yung content ng alcohol po sa pangangatawan. O, yun po So na-identify na po natin And also, ano ba ang effect ng sinasabi nating mga alcohol drinks sa ating pong pangangatawan? So napakarami. Alam na po natin yan. Ewan ko ba bakit hindi natin matandaan, mga kapatid, yung smoking, alcohol, drugs. Ewan ko ba, wala naman po kasi nababalita, di ba, na meron siyang good effect sa ating pangangatawan. Wala siyang health benefit sa ating katawan. Pero bakit kaya patuloy po natin itong, or mga ibang mga tao na patuloy silang gumagamit po nito? Siguro nga po nandun kasi napakataas na ng level ng kanilang addiction sa mga ganito pong mga bagay. Okay. So sabi nga po dito ay kung ito bang mga, pag-usapan muna natin yung mga cooler drinks. So meron po kasi akong sample dito ng cooler drinks. Yung mga sample, yung mga bote-bote dyan. Sige pa. Ayan. So yung mga, kung makikita nyo, rainbow colors po siya. So kung titingnan nyo, kung ako'y kabataan, ay sarap nito. Kasi may kulay blue pa dyan, di ba? May mga red. So kung makikita, may mga orange. Ang iba nga, may mga flavored pa, di ba? Apple flavor, mga lemon flavor. So akala, healthy to kasi may prutas. So akala ng iba, basta may prutas, healthy. So hindi na nababasa, ano ba yung nasa likod nun? Ano ba yung nutritional, ano bang ingredients meron po doon? So ang worst part po kasi ng mga gatong mga beverages, yun nga po, nagkakaroon po kasi ng illusions na ang mga coolers po na ito ay low in content ng alcohol. Pero dahil nga napakalaki ng bote na yan, mas maraming alcohol po ang may inom ng mga kabataan or kung sino man po ang nagigiliw na uminom po niyan, kaysa po dun sa mga sineserve na mga glass of wine o yung mga beer, di ba, yung mga vodka, mga rum, yan po. So, ano po ba ang effect ng coolers na ito sa ating mga kabataan? Ayan, mga kapatid. So, yung mga teenager po, especially daw po yung babae. So, ang mga babae ay na-attract po yan sa mga may kulay. Yan kasi, di ba, mga kikay. Yung mga kikay kasi mga babae, makikita yung mga pink, red, yan ang mga gusto ng mga kulay. So, how much more yung iinumin nila and then yung makikita pa nila, di ba? So, para na-amaze po sila sa ganung color. So, alam din nila yung pangalan para nakaka-attract. Sinasabi nila mga light or refreshing drink. Ayan. And they like the taste. So, coolers are hazard for kids because they are so easy to drink, 'di ba? Sa mga kabataan ngayon, sabi nga pabata po ng pabata. Yung mga umiinom po ng mga ganitong mga inumin. Kasi nga iba nga nasa 'di ba yung uso nga ngayon, minsan tinitimpla na lang siya as powder. Kasi nga mas madali kasi siyang dalhin, 'di ba? Kahit sa school, malay ba naman ng mga teacher kung ano lang 'yan, 'di ba? Parang akala nila mga iced tea or yung alam niyo yung mga juice
So hindi nila alam yung palang iniinom ng mga kabataan dun meron ng alcohol content, 'di ba? Yung mga coolers. Tapos magugulat sila bakit may nag-aaway, bakit nagkakagulo, 'di ba? Parang wala sa pag-iisip yung mga students. So karamihan din po talaga ang alcohol kasi is nagiging source po kasi ng problem po sa society, katulad po ng mga suicide, violence, crime. So connected po 'yan. Marami po kasi ng mga accident din ngayon, cause din po kasi ng intoxication, or ibig sabihin ay mataas ang content ng alcohol po sa pangangatawan. Ayan po. So gaano ba kaseryoso ang alcohol sa paggamit ng alcohol sa mga kabataan? Ano po? So recent survey po na 40% po ng mga 6th graders and 80% po ng 8 to 9 graders ay nakatry na ng wine coolers. Okay po? So overall, of all 12 to 17 years old, 30% currently use alcohol, and 5 millions have already serious problems stemming from alcohol use. So yan, for them, alcohol is the most frequent used drug. O nga no, kasi on drugs, mahirap pang kunin niya kasi medyo mahal. Pero itong mga ganitong mga klase ng mga inumin na nagkukos ng addiction, medyo mura-mura. Diba? Bigyan ka lang ng tatay, nanay ng baon. May iba nga, mas pinipili pa nilang bumili ng ganito kaysa bumili ng kakainin nila for lunch, ng snacks sa school. Diba, sa kanila satisfied na sila basta lang ma-satisfy or ma-meet nila yung kanilang addiction, diba? So, ang sabi po dito, ano po ba daw yung effects ng katawan? Ayan, ng alcohol sa ating katawan. Ayan. So, napakarami po yan mga kapatid. Ito ay parang medyo inano lang, parang hindi naman siya summarize, parang kinontian lang natin ng konti. Okay? So, brain and nervous system. Okay? Alam na po natin ang ang alcohol ay nagkukos ng hypertension. Diba? So, tumataas. Pag nagkaroon ng hypertension, sa medyo malakas ang pressure, gaano lang po ba kaliit ang ugat ng ating utak? Napakaliit po niyan. So, imagine po kung napakataas ang pressure, hindi niya kaya, so puputok po talaga. So, yung nagkukos ng stroke, dementia. Bakit? Kasi pinapatay niyo yung ating brain cells. 'Di ba? Dapat hanggang sa pagtanda yung ating magkakaroon pa tayo ng mga new cells na nade-develop, pero dahil sa alcohol napapatay niya 'yon. So nagkakaroon tayo ng dementia. Impaired balance and coordination. O 'di ba? Pag nakakainom po tayo mga kapatid, nakakainom tayo no? Parang umiinom ako, hindi naman ako umiinom. Yung mga umiinom, 'yan. Yung mga umiinom ng alak, makikita niyo 'di ba? Hindi well coordinated ang kanilang balanse o yung kanilang paglakad, di ba? Nagkakaroon ng slurring of speech. Ibig sabihin, hindi nyo siya maintindihan kasi parang high na siya sa alcohol. So, yan po ang nagiging problem. Another po is yung mental health. So, alcohol dependency and addiction. Ayan. So, ito yung effect. Kapag matagal ka nang gumagamit ng alcohol or mataas na yung level ng inyong alcohol sa katawan, so nagkakaroon na, depende ka na. Kumbaga, kung i-compare mo yung tao na once palang uminom ng alak and then yung tao na halos everyday ginagawa ng tubig ang alak, para sa kanya, yung 10 bote ng alak, hindi pa siya malalasing. I-compare mo dun sa mga, nagsisimula pa lang uminom, isang alak pa lang, tulog na, bagsak na, di ba? Knockdown na. Okay? So yun, nagkakaroon na ng dependency, yung alcohol dependency high na, o mataas na yung niya sa, may tawag doon alcohol resistance. Yun, parang hindi na siya tinatabla ng 10. Minsan nga, 12 na, isang dosena ng bote ng alak, hindi pa rin nalalasing. Okay. So, higher risk of depression, anxiety, and psychosis. Ayan. So, sabi nga nila, iinom muna ako kasi depressed ako. Hindi nila alam, mas nagkukos ng depression. Diba? Ang alcohol. May iba nga, pag hindi lang makainom, parang ang lungkot-lungkot na ng buhay nila. Lahat na lang kaaway na nila, na-anxious na sila sa kanilang sarili, sa kanilang buhay. And the next is blood and immune system or anemia. Immune system yan. Anemia, low platelets, suppressed immune system. Kasi po, ang alcohol po ay pinapahina niya yung ating body's defense against infection at saka nagkukos po ng cancer, di ba? And then, aside po doon sa brain, nandyan din po yung magkakaroon ka ng problem sa heart. Kasi bakit? Ang heart po ay nag-increase ng risk po ng hypertension. And then stroke na, sinabi na nga natin. And nagkakaroon po ng damage sa ating heart muscles po.
And then sa lungs, ayan, inano naman niya, dinidepress naman niya yung ating respiratory functions. Di ba makikita mo yung pala sigarilyo, yung naninigarilyo, yung uminom ng alak, mostly po ang nagiging sa kanila either sa liver at saka sa lungs. Ayan, so naapektuhan po yung lungs. Biruin nyo, alcohol. Di ba parang ethyl alcohol, di ba yung alcohol na pinangano natin, disinfect? Imagine nyo, yun po yung pumapasok sa katawan nyo. Di ba? So, talaga pong nakakasama at walang nadudulot pong mabuti ang pag-inom po ng alak, mga kapatid. Ano pa? So, sexual health, ito yung reproductive system. Okay, sa lalaki po, ang cause po niyan, ang side effect po ng pag-inom ng alcohol ay nadadamage niya yung cells dun sa reproductive system, yung testes po ng tawag po doon sa lalaki. So kaya nagkakaroon ng impotent or infertility po. And then sa babae naman, kapag po palainom or umiinom ng alak, ay nagkakaroon ng irregular na menstrual cycle and malfunctioning po ng ating ovary. Yan, sa mga babae. So kung halimbawa naman, ikaw ay buntis at ikaw ay umiinom ng alak, ay most probably po ay magkakaroon po ng effect yun sa inyong magiging anak. So nagkakaroon ng mga birth defects po ano. So yun, kawawa naman si baby, wala naman siyang kasalanan, pero dahil sa ating bisyo, sa ating mga pinagagawa ay pinapasok sa pangangatawan natin, so naapektuhan po yung mga bata. So kawawa, kayo din po magsasuffer kasi niyan. Kasi kung ipanganak mo siya at may problema, biro nyo, hanggat buhay yung anak nyo ay aalagaan mo siya na may ganong kondisyon. Ayan po mga kapatid. And then next po ay yan, bones and muscles, yung osteoporosis. Bakit? Ninanakaw kasi ng alcohol yung calcium sa ating mga buto. And then intestines affects absorption of nutrients in your gut, leading to malnutrition. Ayan, kasi nga ang alcohol po or heavy alcohol users, yung mga gumagamit po ng alak na halos araw-araw ay umiinom, ay pinapamaga or nagkakaroon ng inflammation po doon sa ating stomach lining. Ano po, doon sa parang parang hindi siya, parang siyang damit ng ating stomach, ano ba sa Tagalog ng stomach? Sikmura, ano ba tawag doon? Sikmura? Yun, basta sa ating stomach po, ano. So, yung lining po noon, pinapamamaga niya. And doon sa ating digestive tract. So, kaya nagkakaroon ng reduce ng body's ability po natin para ma-absorb po yung mga vitamins. So, yun. Kaya ang iba, nagkakaroon ng vitamin B deficiency. Kasi ang vitamin B po ay hindi po yun nagagawa sa loob ng katawan. Kumbaga wala tayong storage ng vitamin B. Yan po ay nakukuha natin sa kinakain natin everyday. Ano po? So kung ang ating stomach hindi na nga tayo nagpo-produce ng vitamin B and then nasisira pa, ay di lalo na po nagkakaroon tayo ng problema sa absorption ng ating vitamin B. So ang vitamin B ay napaka-importante po ito, no, sa ating pangangatawan. Kaya nagkakaroon din ng anemia or ng low platelets kasi ang vitamin B ay tumutulong po sa reproduction ng ating red blood cells. Ayan. And then next, so ipapakita ko po sa inyo mga kapatid ay yung mga pictures po, ano, abang itsura ng mga healthy na organs ng mga taong hindi umiinom at i-compare sa mga taong alcoholic. Ayan. So una po ay yung drinker's brain at saka non-drinker's brain. So makikita nyo naman, napaka-obvious mga kapatid. Kung anong itsura ng ating brain. Tingnan nyo naman, di ba? Parang tuyo-tuyo. Kasi ang drugs and alcohol, isa lang yan kasi ang naging effect niyan eh. Imagine nyo, ang ating brain ay dapat medyo may fluids yan. Ang alcohol and drugs, pinapatuyo niya yan. Tinutuyo niya yung ating mga brain, ang ating mga brain cells. So yan, makikita nyo, ang ganda po ng brain, pag normal, maganda ang ating pag-iisip, ang takbo ng ating pag-iisip, ang ating pong tawag dito, ang ating decision making, ay tayo po ay sinasabing mga wise, di ba? Ang mga manginginom tayo mga fool. Bakit? Kasi yung kanilang mga ginagawa, mga desisyon sa buhay, kung paano nila ililid yung buhay nila, minsan talagang nalilid sila sa mali, di ba? Nalilid sila sa kapahamakan, kaya mga fool ang tawag sa kanila. So next, ano naman po ang sa liver? Ayan, tingnan nyo naman, ang healthy liver, napaka-smooth, di ba? Okay yung color niya. So, walang mga bukol-bukol. Okay. So, ito naman pong cirrhosis, isa po sa mga
complications po ng alcohol drink or heavy alcohol drinkers ay yung cirrhosis or cancer na rin po sa liver. Ano po? Kung makikita nyo, no? So, ang ano kasi natin ng liver, yun yung sinasabi natin na, ano nga tawag doon? First pass metabolism kasi siya yung talagang nagre-regulate ng lahat ng mga inaano nating mga drugs, yung mga gamot, 'di ba? Yung mga oral medications, yan yung alak, doon kasi napaprocess yan. So tinatanggal ng liver lahat ng mga toxins. Imagine nyo kung araw-araw nagtatrabaho ang liver mo ng ganyan, pinupuno mo ng basura, ng poison. So bibigay po talaga yan, tsaka masisira. So tingnan nyo naman po ako, siguro kahit hindi ako nasa medical side, pag nakita kong ganito itsura ng atay, parang hanggang ilang taon na lang po kaya ang ibubuhay ko dito. Kasi progressive po kasi ang cirrhosis. Palala siya kasi ng palala. Okay? So next po ay yung, ayan, sa puso. Ayan, tingnan nyo naman yung puso. Sa non-drinkers at saka sa mga drinkers, 'di ba? Sa non-drinkers makita nyo napaka-buhay, napaka-colorful, nandiyan yung mga blood, 'di ba? So makita nyo yung mga arteries, mga veins, buhay na buhay. Pero dun po sa mga manginginom, ayan, may mga kulay blue pa. Ibig sabihin wala nang oxygen supply sa kanilang mga puso. Kaya iba nahihirapang huminga, iba nga inaatake. Ano pa ba, yung lumalaki ang puso kasi nga kailangan nila mag-pump kasi nga hirap na. So magkakaroon ng effort yung ating puso na i-pump yan. So kaya siya lumalaki, nagkakaroon ng cardiomegaly. So next is yung ating lungs. Ayan, 'di ba? Makita yung toxified lungs, mga toxic na yung baga, kulay itim na. Actually totoo po ito, ganito po talaga ang itsura. Kapag po yung ida-dissect yung mga taong namatay sa halimbawa sa liver cirrhosis o namatay sa problem sa lungs or sa heart, so kung ano yung picture na nakikita, yan po talaga yung itsura niya. Okay, so makikita niyo yung purified lungs, 'di ba? Ang linis. So yan. And then ano pa ang ating pag-aanuhan? Okay. So ang sabi nga po dito ay are these kids in danger of becoming adult alcoholics? So, many kids are already alcoholics by the time they reach adulthood. Kung nagsimula sila sa bata pa, ay most probably, pagdating nila ng adulthood, ay mga alcoholic na po talaga sila. Kumbaga parang suga pa na sila, intoxicated na po sila sa alak. So, others are well on their way. When it comes to alcohol, people carry their habits into adult life. Ayan, kumbaga parang naging kasama na sa kanilang daily lives. Ayan, yung pag-inom, And then, alcohol, ang sabi pa nga po dito, alcohol exacts a heavy price from personal health. Alcohol promotes high blood pressure and is directly toxic to heart muscles. So katulad nga na pinag-aralan din natin, alcohol increases the risk of stroke, sudden death, and from heart arrhythmias and diseased heart muscle. So congestive heart failure, cirrhosis, and cancer. Alcohol also increases the morbidity. So, mataas ang case ng namamatay and ng mga na-hospital and reduces the drinker's years of useful life. So, napapaiksi niya yung buhay ng tao. Ano po mga kapatid? And perhaps the saddest statistics to emerge in recent years are those of damaged babies who have mentally deficient or permanently as a result of their parents' alcohol use. So yun nga, yung mga nagkakaroon ng defect, mental, diba, emotional, yung mga batang ganyan. Minsan hindi sila nakaka-thrive na mabuhay sa society kasi nga dahil nga sa effect ng alcohol during ng pregnancy ng kanilang pong nanay. Ano po mga kapatid? So yung sinasabi ko po kanina, yung mga vitamins B, pag-usapan po natin yung vitamin B complex. So, isa po dyan ay yung vitamin B1 and vitamin B3, B6, and B12. So, yun yung sinasabi natin ng 1,6,12. Diba? Vitamin 1,6,12. Ayan. So, hindi ko na isama sa slides. Pasensya na po mga kapatid. So, sinasabi nga po dito na ang vitamin B, isa po nagkakaroon ng deficiency sa mga manginginom o sa mga umiinom ng alak ay ang vitamin B deficiency. So, ang vitamin B deficiency ay ang water soluble, which means yung ating pong katawan hindi nga po nag-i-store ng vitamin na ito. Okay? So, ang reason po dito, ang magiging reason dito ay tayo ay kailangan na kumain ng mga mayayaman na mga pagkain na
mayaman sa vitamin B. So ano po ba yung mga food rich in vitamin B complex? So una na dyan po yung mga leafy green vegetables, katulad po ng cabbage, yan, meron tayo nito. Kale, so meron yan sa mga groceries. Spring greens and spinach. Yan, broccoli, ayan, mayaman po sa vitamin B. Chickpeas and kidney beans. Sa mga fruits naman po, nandyan po yung banana, apples, ano pa, oranges. Yan, mayaman din po yan sa vitamin B. Hindi lang siya vitamin C. And mga lemon, yan, may vitamin B complex, ano din yan, content. Yun, mga citrus fruits. At saka mga seeds, yan, mga sunflower seeds, basta lahat ng klase ng seeds. Yung iba kasi, sinasabi nila, yung good source po daw ng vitamin B, yung mga meat. Kung hindi naman kayo vegetarian. And then mga cheese, yan, yung mga poultry products. Yan po ay mayaman din daw sa vitamin B12. Pero kung kaya naman na makapag-provide na tayo ng mga vegetables and fruits, marami sa atin yan, ay mas maganda rin po. Yun ang pinanggagalingan natin ng source po. So ano naman po yung mga symptoms po na ikaw ay umiinom ng alak and then hindi mo alam meron ka na palang vitamin B deficiency. So isa po sa mga symptoms po niyan, mga kapatid, ay yung fatigue, weakness, or a general lack of energy. Kasi nga po, 'di ba, sinasabi nga po ang vitamins po ay yung mga vitamin B po na ito ay mga sila po yung kumukuha ng fats at saka ng proteins at carbohydrates doon sa ating ipinapasok na pagkain, yung mga vitamins B na yan. And then, ginagamit po ito as fuel para po tayo ay makakilos, magkaroon tayo ng energy sa buong maghapon. Kaso nga, dahil nga tayo ay merong kulang na vitamin B sa ating pangangatawan. So nakakaranas po tayo ng panghihina, yan, pagkahapo, at saka general lack of energy. Parang alam mo, ayaw mong kumilos, nakahiga ka lang sa kasi parang hinang-hina ka. Okay? So ano po bang symptoms pa? Ayan, numbness or tingling in the hands and feet. Yan, yung mga alam kong mga kilala ko po na talagang umiinom po ng alak, parang regular na pag-inom ng alak. Yan, nagkakaroon daw sila ng numbness. Isa din po yan kapag tatanungin mo yung pag nagsabi sa para kasi alam niyo yung parang may nagtusok-tusok nakarayong sa inyong katawan. So, tingling po ang tawag doon, and numbness. And slow reflexes. O yan, di ba? Pag parang hindi ka agad makakagalaw, hindi ka agad makakilos. Ayun. So, yung mga tingling pang ganyan, ayan po ay merong may kinalaman po sa ating sa ating neurological part ng ating body, kaya nagkakaroon tayo ng numbness. And then weakened muscles and slow reflexes. So yun, ang ating mga muscles, isa rin po yan sa panghihina. Kaya di ba pag nakakainom, di ba, sa Brother JL, parang hindi ka makatayo, di ba? Hinang-hina ka, hindi ka makapag-decide. At saka sinasabi nila medyo malakas ang iyong loob kasi nga mentally hindi ka nakakapag-isip ng maayos. Yung mga decision mo, sabi nga nila gusto mong makuhanan mo siya ng mana. Painumin mo yan para oo lang siya ng oo, 'di ba? Malalakas ang mga loob po ng mga umiinom kasi nandyan nga yung tawag dito yung pag-iisip nila na parang kaya nila lahat. Parang ganun po. Kasi nga yung mental state po nila ay nagkakaroon ng na-altered niya ng alcohol po, mga kapatid. So, ang sabi nga po dito, yung vitamin B1, thiamine ay nagtitakes ng fats, katulad na sinabi ko kanina, and proteins and carbohydrates. And we consume and uses them to fuel the functions of the heart, the nerves, and our bones. And then vitamin B3, ayun yung niacin, act as an antioxidant and plays role in cell signaling the DNA repair. Okay? And then vitamin B6, yung pyridoxine, amino acid metabolism, yung pag-metabolize ng protein. And then red blood cells production. Kaya nga 'di ba, kapag alcohol drinker ka ay nagkakaroon ng anemia kasi nga
hindi na absorb ng katawan yung ating vitamin B6 na kung saan siya yung may kinalaman sa red blood cells production and creation of neurotransmitter yun nga sa ating brain development. Vitamin B12, ito po yung cobalamin. It is a vital for neurological functions, yung mga ating mga nerve cells po natin, and also the red blood cells. Ayan po mga kapatid. And then also, paano ba natin iiwasan ng alcohol? Paano ba natin i-quit ito? So yun, ang sabi po accept po natin yung fact na tayo ay merong alcohol problem. Yung iba kasi denial Diba? Hindi naman ako uminom hindi naman ako lasenggo. Ano ba? Minsan lang naman ako uminom. Parang 7 times a week. O di parang everyday po yun, 7 times a week. So many people refuses to accept this fact. And so, they continue with the problem. O nga, kailangan accept muna natin. Kung mag-quit tayo, accept natin, may problema po talaga ako sa pag-inom. Hindi ko talaga siya matalikuran. Ayan. And then, number 2, how to quit alcohol. You must accept the fact that you cannot do it by yourself. Only in the strength of God can it be done. You can only receive the strength through earnest prayer for help. Ayun, totoo po yun. Hindi natin kayang mag-isang labanan po lahat po ng mga temptations, lahat po ng tukso sa ating kapaligiran. So always ask for help na galing po sa ating Panginoon. So yun po ang pinakamabisa po. Kahit na siguro ikaw pa yung tao dito, sabi, hindi talaga ako matutokso, hindi nyo ako mapapainom, wala na, tinanggal ko na po ang bisyo ko na yun. Pero pag nandyan na sa harapan niya, alam nyo yun, parang laway na laway siya sa alcohol, sa sigarilyo, or sa drugs. Kung hindi po kayo hihingi or kakapit sa ating Panginoon, hindi nyo po ito hindi nyo po ito mapaglalabanan yung temptations po. Sabi nga ba sa John 15:5, you can without him we can do nothing. Talaga po, totoo po 'yon. And then you must make some changes in your life. Yan, kung halimbawa ikaw ay gumuna, siguro minsan mag-isip po tayo, pag na yung time alone with yourself na sinasabi, isipin natin, ano bang pwede kong gawin? Paano bang pagbabago? Halimbawa, kung alam nyo naman na hindi nyo kayang matalikuran yung temptations, pag kasama nyo yung barkada nyo, iwasan nyo na pong sumama sa barkada, mag-change of friends po kayo, meet new friends, especially, mag-regular, punta po tayo sa church regularly, sigurado, wala po kayong makikitang, dyan, manginginom, ayan, so, maiwasan nyo na pong, tawag dito, magkaroon ng time para uminom kasama yung inyong mga barkada. Iwasan na rin po natin yung alam nyo, actually po, kaya po yung mga tao ay natutukso rin kasi sa mga nakikita na sa TV. Di ba? Nakikita sa TV, nababasa sa magazines, yan sa mga YouTube, di ba? Makikita nyo, kasi ang ipapakita nila dyan yung kung paano kayo mahihila nila Di ba? Paano kayo makakatch yung attention nyo. Di ba? Karamihan nga sa mga advertisement, di ba, ng mga alak, ano po yung pinapakita? Mga babae, di ba? So mga lalaki, wow. Parang ang feeling na pag uminom sila, magugustuhan na sila ng ganitong itsura ng mga babae. Siguro parang ang feeling nila ay ganito ang magiging, alam mo nyo yun, yung parang thinking nila ma-attract ang mga babae sa kanila pag umiinom. So hindi po yun mga kapatid. So yun, yung mga kabataan po natin, bantayan po natin sila, yung mga bata. Kung meron kayong TV sa inyong bahay, sa inyong tahanan, bantayan po natin yung ating mga anak habang nanonood. Explain po natin kung ano yung mga disadvantages, ano yung mga consequences, ano ang effect dito sa ating mga pangangatawan. So yun. So sabi nga po dito, how can we best protect our young people? So the challenge to stay drug and alcohol free is greater now than ever for Asia's teenagers. Kasi 'di ba, Brother JL, 'di ba nauuso ngayon soju? Ano yung soju, 'di ba? Akala mo siya para siyang para siyang soft drinks or para siyang ano ang tawag doon? Para siyang mga ano mga inumin 'yun, ha? Oo, yung mga gano'n, oo. Alam ko kasi sa panonood kasi natin sa panonood natin ng mga Korean drama. Parang, ang ganda nito, parang ang cool, wow. Diba? At saka isa pa din sa natin, kapag kasi pinapakita ka sa TV, kapag umiinom ka, ay cool ka, diba? At saka, magkakaroon ka ng maraming friends, diba? Peer pressure pa ang tawag po doon. Sabi,
Sige, pag hindi ka uminom niyan, sige, try mo, halika para ano ka, in ka sa amin, di ba? You belong to us, parang ganon. You belong to our group, parang ganon. So, nagkakaroon ng peer pressure. Ikaw naman, ayaw mo naman na maging ano ka, alam mo yun, yung outside ano ka, di ba? Sa circle nila. So, makikijoin ka na. So, yun nga po yung nagiging problem po natin, ano. So, it is during the early teen years that most will face the critical decision of how they will personally respond to this issue. So nga, each day billboards, nga sa mga billboards, 'di ba? Pagdaan mo ng ano, 'di ba? Punta ka sa Manila, sa mga billboard, makikita mo, wow, grabe. Ang gaganda ng mga pictures. Nakaka-attract talaga yung kulay, 'di ba? Tapos makikita mo teenager umiinom. 'Di ba? Ang gaganda. So, yun isa din po yun sa nagiging paraan, 'di ba, ni Satan para tayo ay ma-attract sa ganitong mga bisyo. So, ano pa po, sabi pa nga po dito paano natin mapapangalagaan, paano natin mapoprotektahan ang ating mga young people, kasi sa totoo lang po kahit sa ating mga institution, sa ating mga schools, meron na rin po talaga na gumagamit ng ganito, umiinom po ng ganito. Talaga naman pong nakakalungkot mga kapatid, ano, kahit saan na lang, ano, kala mo safe na yung mga anak natin sa ganitong institution, pero hindi ko naman sinasabing lahat. Hindi ko naman sinasabing lahat na nag-aaral doon ay ganito. Meron lang pong mga ilan na talaga naman nakakalungkot, isa nga lang po, di ba? Isa lang na alam natin na alam mo na nag-aaral sa mga Adventist school na mga student, isa lang na malbalitaan mong ganyan, di ba, nakakalungkot po, ano, mga kapatid. So, paano po natin mapapangalagaan, mapoprotektahan? So, the immediate need is for education. Yun po ang importante sa bahay, doon pa lang, educate na natin ang ating mga anak na kung ano po yung mga consequence, ano ang effect po nito sa ating physical, emotional, social aspeto ng ating pong ng ating buhay, okay? Immediate need for education, an honest, reliable, credible source of information. To be effective, this education must start early during the elementary years. Ayan, kasi itong mga bata na ito, pag itong mga edad, medyo ano pa yung kanilang isip, yung kanilang brain, di ba? Mas madali ba natin silang ma-influence, di ba, mga parents? Kasi ang bata, kapag yan ay nag-aral na, hindi na tayong significant others, tayong mga parents, hindi na tayong medyo importante tayo, mga kapatid, mga magulang. Pero pag sinasabing significant others, sila yung mas malimit ng kasama. So, kung ang magiging kasama nila, barkada, ganito, bad influence sa kanila, at sila pa yung magbibigay ng source ng ganitong mga information, so medyo maliligaw po sila. Ano po? Sasabihin, hindi, maganda, hindi naman yan, sasabihin, hindi naman yan, yung alak, yan naman ay lang, coolers yan. O, diba? So, kung sila pa yung magsasabi, kaysa sa atin, na hindi natin sila in-educate, ay maliligaw po talaga ating mga anak. So, youth need support and encouragement from grandparents, parents, teachers, church members, mentors, and positive role models. So this support must include the availability of positive activities to fill their free time, such as part-time jobs, sports, hobbies, crafts, library use, clubs such as boy or girls. Sa ating mga pathfinders, isali natin yung mga anak natin, i-divert natin po yung attention nila. Isali natin sila sa choir, sa mga activities po sa church, di ba? Sa mga sports, yan. And then, but most important of all is a good parental example. O nga naman, kailangan maging magandang example ng mga magulang. Magsasabi ka sa kanila na, anak, huwag kang uminom, masama yan. Huwag kang manigarilyo, masama yan. Pero sa bahay, ganun ka. Naninigarilyo si tatay, si nanay, umiinom, nandun sa kapitbahay. Nagmamarites, umiinom, nagsusugal. So, ano na lang ang kalalakihan ng ating mga anak, di ba? Sabi nga kung ano yung nakamulatan, yun na yung talagang halos tawag dito magiging regular or habit na nang nakikita. So yung most probably, yun din talaga ang kanilang magagawa sa kanilang buhay. Ano po, mga kapatid? And sabi dito, nothing is more powerful than this, yung parental example. And the statistics show it. Young people who grow up in non-alcoholic homes are much less inclined to have problems with alcohol when they reach adulthood. Ayan, kung ang ating pamilya walang umiinom, walang naninigarilyo, ay mas less daw po ang magiging problema pagdating po sa ganito, sa kanilang paglaki. Okay, application. Ano pang application po natin sa ating pinag-aralan? So, ang challenge po ay, ang sabi nga
hold a ban both. Ibig sabihin, walang iinom. Kung halimbawa, sa bahay nyo, 2 kayo, 3 kayong umiinom talaga ng alak. Bakit hindi kayo magbigay ng rules? Ano po? Ban. Ibaban natin ang alak dito. Walang iinom ng alak. Okay, sa loob ng 1 linggo. And then you should be able to get through it without any urge or discomfort. So walang dapat, kasi bakit ba naman kasi nagkaroon pa ng ganitong rules. So wala pong ganun. Dapat maging firm, accept po nyo na meron kayong alcohol problem. And then, kung hindi nyo kaya, you need to seriously consider who is the master. Tama po yun, Huwag po tayo magpaalipin sa alcohol, sa drugs, sa cigarette smoking. Kasi, tawag dito, pag naging alipin ka, sunod-sunuran ka, di po ba? So sabi niya, you need to seriously consider who is the master, you or the alcohol. Sino ba ang master? Sino ba ang masusunod? Ako ba o itong alcohol na to? Di ba? So if you can get through the week with no problem, halimbawa 1 linggo, talagang walang problema, smooth, napigilan nyo, di ba? Bakit hindi natin altogether i-quit na yung paninigarilyo, yung pag-inom ng alak, yung pagda-drugs? It will help keep your weight. So, isa magiging benefits, keep your weight under control, improve natin yung ating nutrition, and set a good example for other young people in your life. Sa ating buhay, magiging maganda pa tayong example. So, yun. Kasi kasama po talaga ng alcohol drinks ay yung mga, mga non-nutritious, non-nutritious food. Kasama po yan sa parang, ewan ko ba bakit parang magka-partner sila. Di ba pag makikita nyo po, pag may mga inuman, ano po yung mga nila? Pulutan. Di ba? Chichirya. Di ba? Karamihan, chichirya. Yung mga matabang-tabang mga, ewan ko, kung gusto daw yung manahimik na for life, makatulog na for life, ay uminom daw po kayo ng beer kasama ng, yung binagoongan. Yun. Binagoongan na pork. Ayan. So, ewan ko kung, kasi alam niyo po, napapahay na ko na lang ako, Kasi sa hospital po talaga, kasi doon po ako nagtatrabaho. Talagang everyday, parang ang dami namang may sakit sa puso, ang dami namang may sakit sa, tawag dito, na-stroke, hypertension. Pag kinukuha po namin yung history, ay talagang number 1 po, ang mga vices, umiinom talaga sila ng alak, naninigarilyo, tapos, unhealthy ang kanilang lifestyle, walang exercise, hindi umiinom ng tubig, mas more on, tawag dito yung soft drinks, ayan, yung mga alak, yung mga caffeine, ayan. So, kung kung pag-aaralan po yung, tawag dito, kung iso-survey mo, sa percentage, talaga mas marami po talaga. Kaysa yung mga sinasabi nila, lahi po kasi namin kaya ako nagkasakit. Hindi po. Hindi sinasabing hereditary. So dati nga sabi na, ang diabetes, hypertension, hereditary, hindi na po siya. Lifestyle disease po siya. Ibig sabihin, kagagawa nyo na yun. Hindi na siya kasalanan ng ninuno mo. Hindi siya kasalanan ng tatay at nanay mo kasi kaya ka nagkaroon ng ganun. So yun po ang tawag dito, ang naging pag-aaral po ngayon ng mga doctors, ng mga scientists. So mali yung mga facts na sa atin dati na kahit pala iwasan ko pala ang paggamit ng alcohol o tsaka paninigarilyo, magkakasakit din po pala talaga ako magkakasakit din po pala ako sa puso, sa ganito, sa atay, sa kinig kasi may lahi kami ganito. Hindi po, yan po ay individual po natin na ginagawa sa ating pong health, sa ating pong katawan. Ayan po. So meron po akong ibibigay sa inyo mga kapatid na text. Ayan. So, iwanan po ko ng text sa Proverbs 23:31-33. So, sabi nga po dito, do not look at wine when it is red, when it sparkles in the cup and goes down smoothly. In the end, it bites like a serpent and stings like an adder. And your eyes will see strange things and your heart utter perverse things. Ano po mga kapatid? So, yun nga sinasabi, di ba? Tukso, yung alak, 'di ba? Akala natin ay okay siya kasi nawawala yung problema natin, nakakalimutan yung problema natin, pero in the end para daw siyang serpent, na
parang lason sa ating katawan. So makakakita ng strange things. Totoo naman, no? Pag totoo talaga ang Biblia, no, mga kapatid, basahin niyo to talaga. So makakakita ka ng mga strange things. Talaga naman nag-hallucinate ang mga gumuna or talagang hain na yung content ng alcohol sa kanilang katawan. Okay, and then next is wine is a mocker, strong drink is raging, and whoever is deceived thereby is not wise. Diba? Sabi, ito ay isang palaaway ayon sa Kawikaan. Yan, Proverbs 21. Ang babasahin ko po sa Tagalog yung ano niya na, no? Ito po ay naglalarawan ng lasing. Ano ba yung mocker? Diba yung mocker parang pang-insulto, no? Totoo po yun. Diba yung pag minakausap pa yung lasing, lahat na lang ng panlalait, diba? Panlalait sa'yo, talagang ilalabas nila. Diba? Minsan nga sabihin mo, magtanong ka sa sa lasing, lahat ng sekreto ilalabas 'yan. 'Di ba? Hindi nila hindi nila kasi nila alam po 'yun, 'di ba? Ang sabi pa dito ano pa ba? Strong drink is raging. 'Di ba? Palaaway pa. 'Di ba? Sila yung mga laging naghahamon diyan sa kali. Kita mo yung mga nakahubad, malaking tiyan. Diba? Mga naghahamon pa ng away. Ayan, so sabi and whoever is deceived thereby is not wise. Ayan, kasi nga, akala nila okay ang biro mo. Ewan ko sa kanila, okay sa kanilang pag-inom, di ba? Pero hindi nila alam, ay nagkakamali po sila, di ba? Sa kanilang mga decisions sa kanilang buhay. Therefore, is not wise. Okay, next is, ito maganda rin to. Ephesians 5:18-20, and be not drunk with wine wherein excess, wherein is excess. Ayun. Wag po nating, alam mo yun, talagang halos hindi ka na makalakad at gulapay ka na sa iyong iniinom. Minsan nga nagsusuka na. Yung iba nga nasusuka na pag umiinom ng gano'n, lumalabas na yung kasi talagang as in excess na yung pag-inom nila, no? But be filled with the Spirit, speaking to yourselves in the psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ayan, instead na ganito tayo, itangkilikin natin yung mga ganitong mga bagay, ano? We should sings in psalms and hymns and spiritual songs sa ating Panginoon. Kasi kailangan natin i-glorify siya. Hindi natin po mag-glorify ang ating Panginoon kung ganito po yung ginagawa natin po sa ating pangangatawan. Kasi our body is the temple of God. Di po ba? So, nadidisgrace po natin ang ating Panginoon, nadidisorder po natin sa ating pong mga maling ginagawa, sa ating mga unhealthy lifestyle, at sa ating mga decision, sa ating buhay, mga kapatid. So, yun lamang po mga kapatid sa oras na ito. And then siguro pwede nating dagdagan po ito next time kung ano po, kasi meron po tayong sinasabi na yung cleansing, mag-cleansing, halimbawa na panagumpayan mo na, di ba? Na hindi ka na umiinom. So, paano ba natin maaalis yung poisons, yung mga alcohol content po sa ating pangangatawan? Kasi once po na nakainom ka na ng alcohol, ng mga beer, basta yung mga matatapang na mga alak na to, ay talaga nagkakaroon na po talaga agad yan ng effect sa ating pangangatawan. So, pag-aaralan po natin, mga kapatid, paano po yung cleansing, paano po ba gagawin itong pag-aalis, paglilinis muli ng ating katawan, sa maging drug and alcohol free ang ating pong pangangatawan, mga kapatid. So, yun lamang po mga kapatid, at maraming salamat po sa pakikinig at sa pagsama sa mga oras na ito, at ating pong binabati kasi hindi ko siya makita. Ayan, tingnan ko sa akin kung makikita. Yun nga po, sino yan? Teka. Ha? Ito, meron naman ako nakita iba. Ayan. So, yan, sa Ate Bot. Hello, Ate Bot. Magandang hapon sa'yo. Na-miss kita dito. So, next week, makita tayo. And then, hello po kay Nicolay Odtohan. Ayan, sabi, mapagpalang hapon po sa lahat. Watching here in Mambog, 3 Manggahan with speaker. Kaya marami nakakarinig sa pag-aaral ngayon na may kinalaman sa pag-inom ng alak. Marami po yan dito. Ayan, ay sana po ay narinig po nila, at nawa po ay may apply sa ating buhay. Next week po, makinig po kayo uli kasi
kasi itatakal po natin paano yung pagki-cleansing. Ano pa yung mga dapat natin gawin para ma-cleanse na po tayo totally sa alcohol po na meron sa ating katawan. And then si Gershon Apehas. Good afternoon po everyone. Magandang hapon po sa inyo. And Mami Lenny, hello po, magandang hapon mga kapatid. And Kuya Sam, magandang hapon din Liz. Sa Atibot, ito marami, sa Atibot pala to. Wala Kuya Sam. Kay Sister Yem Ortega, thank you po sa pakikinig. Good afternoon to all staff ng AS. God bless us all. God bless din po sa inyo. Jessie Gonzales. Okay, good afternoon po Sir Jessie. And then Kiryaku, good afternoon po. Anong yasas? Hello, parang hello siguro to, no? Yasas, hello. O parang marhaba, parang sa Arabic. Hello, marhaba. And then Eddie Aguilar, good afternoon po as to everyone. Hello, magandang hapon po sa inyo, sir. And then sino pa ba? Sa lahat po ng serenaders, good afternoon po sa inyo. And Sir Ye, good afternoon. Sisye pala, Sir Ye. Sisye. Magandang hapon. And also, na-miss namin si Brother Dondon and Sister Berna. Ayan. Magandang hapon sa inyo. And sa lahat po ng mga nanonood ng Ask, ay binabati ko po kayo at nagpapasalamat po kami sa patuloy niyo pong pagsubaybay po sa amin. So, thank you so much and see you po next week. At ang tabayanan po ngayon ang ayon sa kasulatan Gabay sa Kabataan po. At maraming salamat po muli at tayo po ay mag-closing prayer. Okay? So, thank you so much Lord God sa oras po na ito na kami po inyong sinamahan sa pag-aaral po namin na may kinalaman po sa pag-iwas po at mga effect po ng alcohol po sa aming pangangatawan. Alam po namin na nadi-dishonor po namin kayo at hindi namin kayo nag-glorify Panginoon sa aming pong mga ginagawang ganito, sa aming pong pagpapabaya sa aming mga pangangatawan Panginoon. Patuloy po kami bigyan ng kalakasan, kalusugan sa pangangatawan sa araw-araw po namin gawain Lord upang kami makagawa sa inyong gawain. Patawad po Panginoon sa aming pagkakasala and then kami po ay nagpapasalamat din po sa lahat po ng blessings po Panginoon na inyong pong pinagkaloob sa amin. Thank you so much Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. I was found